Dali. Ay. Ama naming Diyos na inyong tahanay nasa mga langit, muli kaming taus-puso nagpapasalamat na sa mga sandali ito, inyong niloob na kami muling magkatipon-tipon upang patuloy na mag-aral ng inyong banal na salita. Mga katotohanang nagbibigay sigla sa pananampalatayang inyong itinimo sa aming puso. Pangunahan nawa muli ang inyong abang lingkod, Brother Epi, Yes, Lord. na siyang kakasihan ng banal na espiritu upang maging napakalinaw ng mensaheng inyong inihanda sa pamamagitan niya. At kami na makapakikinig ay higit na mahuhubog ang pagkatao, maging karapat-dapat sa inyong harapan ng lahat ng aming mga gagawin at maging totoo kaming inyong mga alagad sa pagtatapos ninyong banal na gawain. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan na ayong Panginoong Yesus. Amen. Amen. Okay, isang magandang gabi sa bawat isa sa atin dito sa East Coast. Magandang hapon dyan sa West Coast at magandang umaga sa Pilipinas. Salamat Kuya Piper sa prayers at sa lahat ng makakapakinig ng ating pag-aaral. Nandito tayo ngayon sa 7 trumpets. Mag-uumpisa tayo sa the fifth trumpet. Ano? Yan, ito yung magiging sharing natin. Ayan. So I hope makita natin. So nakita naman natin yung napag-aralan natin, yung first, second, third, fourth. Ano mga meaning nung 1/3, tsaka yung mga nakalagay dyan, yung trees, green, sea, blood, water, turn bitter, kung ano yan, sun, moon, stars. Dito tayo ngayon sa ika-fifth seal. Exciting ito mga kapatid kasi minsan meron tayong mga iniisip na may mga tao na walang karapatan sa langit. Prejudice tayo kagaya ng mga Hudyo nung panahon sa mga Gentiles, including Peter. Behind our minds, meron tayong prejudice sa mga tao na hindi natin kasama sa denomination. Pero in reality, God raised up a movement para magbigay tayo ng good news, living hope for eternity na makasama natin si Jesus. Sang-ayon niya sa kanyang pangako, sang-ayon sa kanyang salita, sang-ayon sa kanyang plano. So mag-uumpisa tayo kung ano itong bagay na ating pag-aaralan ngayon, ay magugulat tayo na talagang tama ang Bible na ang salvation, kagaya ng presentation ni Luke, is inclusive. Wala siyang tinatangi. Okay, so dito makikita natin Revelation chapter 9. Mag-uumpisa tayo, pinakita ko muna yung map, yung pre-Islamic dito sa Middle East. Makita niyo yung Mecca, yan yung holy place ng mga Muslims. Tapos makita natin Eastern Roman Empire, Persian Empire. Ngayon, itong chapter 9, lalo na dito sa fifth trumpet, tutukoy ito, magtuturo, i-expose niya, ipapahayag niya yung pagbangon, the rise and the purpose of Islam. Para hindi tayo maging prejudice kasi kung minsan ang pagsabi ng Panginoon na go into all the world and preach the gospel to all nations, kung minsan parang hindi na natin iniisip yung mga ibang mga relihiyon, ibang klaseng mga tao na pananampalataya. Ang nagko-convert, parang tayo din na lang, lilipat-lipat na lang ng mga denomination. Okay? So ipabasa natin, Kuya Pipes. Pwede Sige. ipabasa first screen The natin. rise and purpose of Islam. The first 4 trumpets led to the fall of Western Rome in 476 AD. The fifth and sixth describe the rise and purpose of Islam and the events leading to the fall of Eastern Rome. Yan. With surprising unanimity, commentators have agreed
in regarding this trumpet, the fifth trumpet, as referring to the empire of the Saracens, or the rise and progress of the religion and the empire set up by Mohammed or Mohammed. Okay. Take from Dr. Albert Barnes' Notes on Revelation, page 254. Thank you, Kuya Pipes. Ngayon, umpisa natin Revelation chapter 9, verse 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall or fallen, sa ibang translation, from heaven into the earth. Iisa-isahin natin itong mga wordings dito para maintindihan natin yung mga wordings. Para pag binasa natin, alam natin yung meaning. Kasi number one, yung revelation ay symbolic. Pag gumamit siya ng mga terms, hindi siya yung literal mismo. Kagaya ng may bituin na nahulog. Di ba? So, iisa-isahin natin ito ngayon. Titingnan natin yung stars. Yung meaning ng stars, pwede yan angels or tao. So titingnan natin yung mga Bible verses. Tapos malalaman natin kung ano talaga itong star na nahulog. Okay? Revelation chapter 12 verse 4. Sinong pwedeng magbasa? Brother Lowen? Parang kayo lang ni Brother Lowen tsaka ni Kuya Piper ang available na readers ngayon. Okay, Kuya Pipes. Revelation 12:24. 12:4. Sa mga Bible verses. Okay. 12:4, right? Mhm. His tail drew a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was ready to give birth, to devour her child as soon as it was born. Okay, itong dragon dito, si Satan ito, dinescribe doon sa verse 10 and 11. Ngayon, dinisib niya yung 1/3 ng stars. Ano tong stars dito na na-deceive niya doon sa langit? Siyempre, mga angels. So dito sa Revelation chapter 12 verse 4, tinutukoy dito ng stars ay mga angels. Dito sa Job chapter 38 verse 7. When the morning stars sang together, go ahead, Loen. Go ahead. Sige. Job 38 verse 7, while the morning stars sang together, and all the angels shouted for joy. Mhm. So, tinutukoy dito, sino tinutukoy dito sa 38 na stars? Angels. Dito sa Daniel chapter 8 verse 10, Daniel chapter 8 verse 10, Kuya Pipes, Oh. and 24. Verse 10, and it grew up to the host of heaven, and it cast down some of the host and some of the stars to the ground, and trampled them. Verse 24, his power shall be mighty, but not by his own power. He shall destroy fearfully, and shall prosper and thrive. He shall destroy the mighty and also the holy people. So dito, ang tinutukoy naman dito, mga angels. Ano? Pagdating dito sa verse 12, chapter 12 verse 3, chapter 12 verse 3, sino naman ang mga tinutukoy dito? Daniel 12 verse 3, Oh. those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Yan, tinutukoy naman dito yung mga tao na nagtuturo ng katwiran, ng katotohanan ng salita ng Diyos, at pag naliwanagan yung mga tao, para silang mga bituin na magnining. So dito yung stars sa Bible, pag ginamit yung star sa Bible, pwedeng angels, pwedeng tao. Ngayon,
ang dinidescribe dito, meron si John sa ikalimang tinig ng trompeta, meron si John nakitang nalaglag. Ngayon, Kuya Pipes, di ba pinadescribe ko sa iyo ay yung kaibahan ng fallen Oo. sa falling. Ano? Kasi baka mamaya akala natin falling star yung nakita. Hmm. Anong kaibahan, Kuya Pipes, ng fallen tsaka falling? Yung fallen, nahulog na. Yung falling, Oh. nahulog pa lang. Oh, nangyayari. Okay, so Oh. dito, literally, ang sinasabi ito, a star fallen, star is not seen falling, ha? Paliliwanagin ito kasi kagaya ng sinabi dito sa Luke, si Jesus ito, Luke chapter 10, verse 18, tsaka Isaiah 14, verse 12. Basa? Okay. Luke 10, verse 18. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Yun lang ang verse 18. Oh. So dito, may idea na tayo dito kasi si Satan angel siya, di ba? So may idea tayo dito na itong star na nahulog ay sino pala ito? Si Satan. Satan. Isaiah 14 verse 12. Brother Lowen. Isaiah 14, verse 12. How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You have once laid low to the nations. Wow. So sino yan? Si Lucifer. Okay? So ngayon, punta natin yung kasunod ng sinasabi doon sa Revelation 9:1. I saw a star fall or fallen from heaven to the earth, and to him given the key to the bottomless pit. So yung word na given power to open and shut. So Christ, pwede, tingnan natin dito, no? Christ holds the key of hell and death, Revelation 1:18. Di ba dinescribe ni Jesus yung sarili niya? 118 ang Revelation? Hmm. One 18. I am he who lives and who was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Yan. Si Jesus dinidescribe niya na meron siyang sa kanya yung ano, yung okay. So ngayon, pabantayan natin ito kasi critical ito dito. So Christ has the key of David and power to open and shut everything. Pwede pa ba sa Law and Revelation 3:7-8? Revelation 3, 7-8. To the angel of church in the Philadelphia, write, dapat wrote to, no? These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Okay. So ngayon, kaya ginamit yun na right kasi at that time, nung kinakausap ng angel si John, doon pa lang niya ipapasulat. Iniutos niya. Niya utos. Oo.
Okay, so Christ removed, nabasa naman natin yan nung in-interpret ni Daniel yung panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2 verse 21 na ang Diyos nagse-set up ng mga hari at nagtatanggal. Kasi nung nakita ni King Nebuchadnezzar yung estatwa na head of gold at sinabi ni Daniel na siya yung head of gold, parang ayaw niya na head lang siya. Okay na yun na head of gold siya. Pero kung may susunod sa kanya na silver, parang ayaw niya. Kaya pinangunahan na kaagad siya through the inspiration of the Holy Spirit ni Daniel na ang Diyos mismo, siya ang nagtatanggal, siya ang naglalagay ng mga hari. Okay? So, next. Dito tayo sa verse 2. And he opened the bottomless pit. Dito sa Greek, ito yun ay abusos. So abusos appears 9 times in the Bible and is translated bottomless pit. Ngayon, dito sa Revelation, 7 times. Pag pinuntahan mo naman yung iba, yung context nito, pag alam mo, ginamit ng Luke chapter 8 verse 31 or Romans chapter 10 verse 7, deep naman yung ginagamit doon. Pwede puntahan natin Luke chapter 8 verse 31 and Romans chapter 10 verse 7. Luke 8:31. Mhm. And they begged him that he would not command them out to go into the abyss. Yan. So nakita niyo yung abyss, yun yung bottomless pit sa Greek, abusos. Okay, Romans chapter 10 verse 7. Romans chapter 10, verse 7. Or who will descend into the deep, as is to bring Christ up from the dead? Who will So, descend into abyss yan, abyss. abyss. So ang ginamit dito sa King NIV James, gamit to. NIV, so deep. Okay. So it's the same meaning lang. Para makita natin dito na pag nakita natin na at binuksan niya, meron siyang susi, binuksan niya yung bottomless pit, alam na natin na abyss yun, yung deep. Okay, abusos. Pwedeng pabasa, Kuya Pipes, ng comment dito? Yung pula na. Oh. Perhaps they, the warriors of Islam, would have been crushed if the superpowers had not recently been at war with each other, and if they had known their opponents. Ito yung sinasabi ko. Oh. Paliwanag mo, Kuya Pipes. Na ang purpose talaga kung bakit sumulpot itong Islam para protektahan ang mga protestante, otherwise iwa-wipe out sila ng Katoliko na ito yung itinalaga ng kasi ang Katoliko, 'di ba, talagang sinusundan ni lahat ng protestante para i-wipe out dahil nagprotest nga yung protestante umalis sa Europe eh. Kung saan sila pupunta talagang iwa-wipe out sila. Maski dito sa Amerika, do sa Great Controversy, alam natin yan. Sinulat ni Ellen White na ang purpose ng Katoliko to destroy all the vestiges of Protestantism. Kaya ang nangyayari sa Amerika ngayon, isa yan sa katuparan ng mga isinulat do sa Great Controversy kung paano ang protestante ngayon talagang halos wala na. Sa isang araw, sa Revelation 13, talagang yuyuko siya sa Catholicism. Iyan na yung nangyayari ngayon. Pero preserve ng Panginoon ng Protestant sa pamamagitan ng Islam. Yan. Thank you, Kuya Pipes. So ito pa. The Persian War ended in AD 628. 5 years later, the cloud of Saracenic or Arab invasion rolled northward from the Arabian deserts.
A Short History of the Near East by W. Davis. Okay, next. Persia and Byzantium, like Egypt, were quite unable to resist the attacks of the Arabs, for the two empires had spent most of the previous century locked in debilitating wars of attrition. Yan ang mga katuparan. So itong pinag-aaralan natin mga kapatid, yung mga writers nito nauna sa atin mag-aral, pinag-aaralan nila, ano ito? So nag-research, kita nila yung mga writings ng mga history books. Ito pala yon. Ano? So pag may chance kayo, lagi kong pinaulit-ulit, mare-research nyo naman dyan sa internet yung The Rise and Fall of Roman Empire. Ano? Pero dito, dahan-dahan muna natin basahin para pagbasa natin ng verse dito sa Revelation chapter 9 verses 1 to 5 to 11, makikita natin ito pala yung mga pangyayari. Katuparan. Para no. Sa Pakoya Pipes. After the year 612 AD, Muhammad sought to propagate his religion with all his might. So itong bottomless pit, hindi pala ito yung libingan. Meron siyang lugar na parang walang kwenta, parang lugar ng patay. Tapos merong lalabas diyan, ano, kasi may nagbukas may susi na nagbukas nitong bottomless pit. Ngayon titingnan natin yung karugtong, and he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit as the smoke of a great furnace. So titingnan natin ano na naman tong usok. Anong ibig sabihin ng usok biblically? Kasi vision ito na nakita ni John. So titingnan natin Isaiah chapter 48 verse 10. Yung Daniel, alam naman natin yung Daniel chapter 3 na si Ananiah, Azariah, and Misael, mas kilala sa Babylonian name na Shadrach, Meshach, and Abednego, na tumayo sila sa prinsipyo ng Panginoon sa magitan ng hindi pagsamba sa pinatayo ni King Nebuchadnezzar na estatwa. Kasi yung nakita nga ni King Nebuchadnezzar na siya lang yung ulo ng gold tapos iba-iba ng kaharian yung darating, ang ginawa niya sa Plain of Dura, nagpatayo siya ng puro gold. At kailangan sa pagtunog ng trumpet, ng lahat ng mga musical instruments, lahat ng mga tao, government officials, lahat ng bansa, people, kindred, tongue, and nations, luluhod sa samba doon. Ito si Ananias, Azariah, Misael, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi sila. Okay? So, saan sila dadalhin? Doon sa fiery furnace na malakas ang apoy na may smoke. So yung smoke, meaning nito, affliction. Tapos meron pang Revelation chapter 14 verse 11. Basahan mo muna Kuya Pipes yung chapter 48 verse 10, tapos si Brother Lowen sa Revelation 14 verse 11. Ito yung mga nakarinig na ng pure gospel pero they deliberately rejected the gospel. Yan yung magiging experience nila sa Revelation 14 verse 11. Basa muna tayo Kuya Pipes ng Isaiah 48 verse 10. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Furnace of affliction. So dito yung smoke na umusbong galing doon sa butas ay para siyang usok na galing sa dakila o malaking hornuhan o oven. So, Lowen, pwede pabasa ng Revelation 14:11, torment or judgment. Third angel's message ito kasi sabi ng angel, ng first angel, merong good news, salvation for all men, people, kindred, tongue, and nation, to worship God who created the heavens and the earth and the sea and the fountains of waters. Tapos, in-announce ng second angel sa verse 8 na Babylon is fallen, Babylon the Great. Kasi pinainom niya ang lahat ng bansa, walang exempted dyan, ng kanyang alak.
ng pangalo niya, the wine of her fornication. Basahin natin. Revelation 14:11. Pasensya na nasalit yung audio ko. Sige lang. Oh. And the smoke of their torment will rise forever and ever. There will be no rest day or night of those who worship the beast and its image, or for anyone who receives the mark of its name. Okay, so sa series ng Three Angels Message na pag-aralan itong smoke na nandito actually is the cry. Ano kasi wala namang hahatulan na mamamatay sila ng hahatulan sila na susunugin sila forever and ever. Ano? So walang justice doon. Itong smoke dito is actually the cry. So ini-imply dito na pag nakita natin, narinig na natin, naintindihan na natin yung pure apostolic unadulterated message, and then we willfully and deliberately reject yung everlasting gospel, wala tayong ibang sisisihin kung hindi ang ating sarili. So merong iyakan niya yung torment and judgment, yung meaning ng smoke. Okay? Associated din ito sa distraction. Pwedeng pabasa Genesis 19:28, Kuya Pipes? Oh. Then he looked toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the plain, and he saw, and behold, the smoke of the land which went up like the smoke of a furnace. Yan. Sodom and Gomorrah. So anong sinisimbolize ng smoke dito? Distraction. Okay? Pero alam naman natin nakaligtas sila except sa Mrs. Lot. Marami pang ano yan. Pero yung point natin dito, distraction. Yung last sa smoke, Brother Lowen, Exodus 19:18, giving of the laws and teaching. Sige. Exodus 19:18, and it says, Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. Yan. Nandiyan yung presence naman ng Panginoon. Pagbigay niya ng kanyang kautusan, ng kanyang mga turo doon kay Moises. So dito makikita na natin yung smoke. Pag tinuloy-tuloy natin ang pagbasa, titingnan natin kung ito ba affliction, torment and judgment, distraction, or giving of the law and the commandments. So habang nag-aaral tayo patuloy, makikita na natin anong meaning ng smoke nito, saan sila galing. Saang butas ito? Ano? Bottomless pit. Ngayon, verse 2, ituloy muna natin yung verse 2. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. So may picture tayo na yung araw, yung hangin, sa magitan ng usok na ito na galing doon sa east, na dumilim. So titingnan natin anong meaning ng sun, ng air, tsaka bakit may darkness. Okay? Alaman naman natin tong Malakay 4 verse 2. Dinidescribe si Jesus dyan na Son of Righteousness. Maraming nagko-complain yan pag magbasa niyan. Bakit si Jesus daw ang Son of Righteousness na S-U-N? But hindi, Dapat S-O-N. oo nga. Bakit nga? Hindi siya pwede maging anak ng katwiran kasi siya yung source ng katwiran. So pag sinabing Son of Righteousness, siya yung source ng righteousness. Tama. Diba? Tingnan mo yung araw, siya yung source ng energy, ng light. Oh. Yung darkness ba, merong source? Wala. Siyempre, wala. Meron bang parang bilog o planet na kagaya na pag ginamit mo yung pang welding, titingnan mo yung araw, bilog siya eh. Diba? Circle siya. Oh, meron bang dilim na parang planeta na parang araw, in contrast, na bumubuga ng dilim? Wala. Yung dilim, darating lang yan in the absence of light.
So wala siyang source of darkness. Okay, kaya ang tawag ni kay Jesus dito, Son of Righteousness or ruler. Paano ito naging ruler? Nung linalang ng Panginoon yung araw, ang kanyang layunin ay siya yung maghahari ng liwanag sa araw. Genesis 1:16. Alam na natin yan, ano, mga kapatid? Mm. Ngayon, ito namang air. Ano itong hangin? Mga kapatid, alam naman natin pag sinabi na four corners of the earth, wala namang corners ang mundo kasi bilog. Tumutukoy yan sa kompas, yung ihip ng hangin. Ngayon si Satanas nung pumunta siya dito sa lupa, nakita naman natin may mga nagtatanong kasi bakit dito na lang inihulog si Satanas sa lupa? Kasi nabasa natin kanina na sabi ni Jesus, nakita ko si Satanas bumagsak papunta dito sa lupa. Ang tanong, bakit dito dinala si Satanas? Ay tayo nagkahirap-hirap, mga kapatid. Satanas ay hindi dito sa lupa nang basta-basta hinulog. Si Satanas ay walang pupuntahan. Ngayon, nung linalang ng Diyos si Adam at si Eva, lalo na si Adam, pagkatapos niyang lalangin, binigyan niya ng kapangyarihan, mga siwa sa lahat ng kanyang linalang. Ngunit tinukso ni Satanas sa magitan ng anong tawag ito? Ng ahas, na magandang ahas. Si Eva, inintroduce ni Eva itong principle ng deception ni Satanas. Pumasok si Adam, tinanggap niya, winelcome niya yung principle of self-exaltation, self-preservation. Kaya nung umpisa kakainin niya yung prutas kasi he was willing to die with Eve. Alam niya eh. Pero nung nahulog na siya sa kasalanan, tinanggihan niya na yung responsibilidad. Ayaw niya nang mamatay. Ang sinisi niya, yung Diyos na nagbigay kay Eva. The woman that you have given me. So ngayon, yung kapangyarihan na binigay ng Diyos kay Adam, inagaw na si Satanas ng tawag ng Diyos. Ang tawag ni Jesus kay Satanas, Prince of this world. Ang tawag naman ni Paul kay Satanas, si Lord of this world. Pero pagkatapos ng cross event and the glorious resurrection of Jesus Christ, inintroduce ni Pablo si Satan ngayon, he is the prince of the air. Ang kapangyarihan na lang niya pwedeng pandaya ay nasa hangin na lang. Okay? So air were darkened. So kung ilalagay natin ito sa literal na pangyayari ngayon, sa ayaw natin o sa gusto, yung hangin na linalanghap natin ngayon, actually ay mga polluted air na talaga. Kaya yung mga taga Jersey na pag mag-fishing, pupunta pa ng Long Island kasi polluted na yung dagat, di ba Kuya Pipes? Oo. May isda doon pero dito sa Long Island malinis ang dagat. So dito spiritually, lahat ng hangin maririnig natin. Bigyan ko kayo ng example para magkaintindihan tayo. Ito, meron tayong cellphone. Dito sa cellphone, lahat ng pwede mong pumasok sa isip mo na titingnan dito sa cellphone. Nandyan. Yung ang mga bagay na iniisip mo lang na meron kaya dito sa Amazon na ganitong bagay para ganitong gawin ko. Pag pindot mo doon, bibigyan ka. So madali mo na lang i-order kasi i-describe mo lang doon, ipapakita sa iyo alin ang gusto mo dito, anong brand ang gusto mo. So si Satanas lahat nandiyan na. So mag-ingat tayo sa gamit ng ating mga gadgets kasi lahat ng karamihan ng manood ka lang ng mga sine sa YouTube o sa Facebook, may lalabas ng mga TikTok, mga ipapalabas yung mga katawan ng mga para lang magkapera. So yun ay pleasing to the ayon. Kung hindi tayo aware doon, matutukso talaga tayo, no? So yan. So ngayon, yan yung in-explain natin na dumilim yung hangin kasi si Satanas yung prince of the air. Pero may solusyon ang Panginoon diyan, hindi ngayon. So yung darkness, yan yung opposite of evil, meaning lahat ng akala natin tama. Pag ginamit yung word na misunderstanding, ibig sabihin ito, akala natin tama pero hindi pala natin naunawaan. So mayroon na tayong mga
mga background. So titingnan muna natin yung fallen star, paano natin ito mai-relate, mai-connect kay Satan. Ikaw na magbasa niyan, Kuya Pipes. The fallen star. The star had been in heaven. Satan, son of the morning or morning star, has fallen from heaven. Isaiah 14 verse 12. Di ba ang Diyos mismo ang nag-describe kay Satanas, Mm. kay Lucifer, son of the morning? May Number comment 2. si Lowen dyan sa son of the morning, di ba? Bali Lowen, pwedeng paki-repeat mo for the record. May problema yata yung sound. Tawag to, nung natalo na si Satanas sa cross, kinuha na Jesus Christ yung kan sa Morning Star, kay Jesus Christ yan ang title. Hindi na ka Satan. Kinuha na sa kanya. Daystar, si Jesus na itong Daystar ngayon. Oo, Morning Star, mga ganun. Okay? Thank you. Tuloy, Kuya Pipes, please. The star was fallen. Number 2. Star is fallen, cast unto the earth. Revelation chapter 12 verse 9. Dinescribe ko na yung cast into the earth, ha? Hindi mismo yung basta na lang siya hinulog dito. Kung hindi, si Adam yung tumanggap. Tuloy, Kuya Pipes. Number 3. The star is a him. The gender is him. It's the same. Is a male. The star is an angel. Revelation chapter 9 verse 11. It's a fallen angel. Satan is a fallen angel. Luke chapter 10 verse 18. The star is a king. Revelation 9:11, or prince, as the word may be translated. His name means the destroyer. Satan is the prince of this world. John 14 verse 30, and is destroyer in opposition to Christ the Creator. So, pwedeng i-advance muna natin kahit isang verse lang. Basahin natin yung Revelation chapter 9 verse 11. Pero sa pangatlong study pa natin, nandito tayo ngayon sa part 1. Pero sa recording, ito dapat ang pag-aaralan natin ngayon, Revelation chapter 9 verse 11. Babasahin muna natin ngayon. 9:11. And they had as king over them the angel of the bottomless pit. King nga siya. Whose Diba? name Hebrew is Abaddon, but in Greek, he has the name Apollyon. Meaning? It doesn't show it. Maybe means destroyer. Apollyon means destroyer. Abaddon means destroyer. Oo. Okay, so dito nakita na natin. Ang literal meaning ng sa Hebrew, destruction. Destruction. So yun ang meaning ng dito tinitingnan mo natin si Satan, ang pangalan na yung sa verse 5, star is a king, prince prince as the world may be translated. So nung sinabi ni Jesus sa John 14:30, the prince of this world has come and he has nothing on me. So yung last part dito sa John chapter 14 verse 30, yun ang panghawakan natin. Ini-emphasize lang natin dito sa parallelism ng the fallen star tsaka si Satan, na ang tawag ni Jesus sa kanya ay prince of this world dahil nga doon sa pagkuha niya ng authority, ng power na kinuha ni Satan kay Adam. Pero ang good news dito, hindi yun nanatili kay Jesus. Pagkatapos ni Jesus mamatay at nabuhay na maguli, bago siya umakyat ng langit, binigyan niya ng Great Commission ang kanyang mga disciples tsaka mga believers. Go into all the world, baptizing them in the Father, Son. Pagdating doon sa verse 18, bago siya nag-utos, Matthew chapter 28 verse 18, lahat ng kapangyarihan sa langit, lupa at ilalim ng mga dagat ay binigay sa kanya. Anong kapangyarihan yung binigay sa kanya? Yung kapangyarihan na binigay kay Adan, inagaw ni Satanas.
Mm. Ngayon, legally, si Jesus na yung may authority doon. Kaya based on this authority, kaya tayo mga nagpipreach ng gospel, ang authority natin, kung meron man, hindi galing sa atin ito. Galing kay Jesus. Kaya huwag tayong atake, huwag tayong paalalahanan natin mga tao kasi kagaya natin, makasalanan, linigtas tayo ng Panginoon. Yun ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. May kapangyarihan. The gospel of God, the gospel of Christ is the power of God unto salvation. Ganda, no? Mm. Tuloy tayo mga kapatid. Verse 3. Ngayon, itong smoke na to, and there came out of the smoke locusts upon the earth. O doon pala doon sa usok na yon, alam naman natin yung usok, nakikita natin kung ano meaning ng usok, locust. And unto them was given power as the scorpions of the earth have power. Anong power ng scorpion? So may titingnan natin yung background natin dito, no? Kung ano itong mga locust. So the range of desert, locust, and Islam. Tingnan natin yun, no? Galing ito sa New York, Marshall Cavendish Corporation, 1969 to 1970. Map based on Mounds and Burton and Robert Burton. International Wildlife Encyclopedia, 20th volume. So yan yung nakita natin to. Swarming period 5 months. May to September. Grabe, no? Accurate yung Bible. Babasa ko ya Pipes. The inhabitants of Syria have remarked that locusts come constantly from the desert of Arabia. Wow. Yan na yung So mga... may background na tayo na itong locust galing sa Arabia. Ngayon dito sa Revelation, ginagamit yung locust na symbol. Makikita natin kung ano yan, symbol na yan. Basa pa, Kuya Pipes. The swarms of these insects darken the air and appear at a distance like clouds of smoke. Yan. Ano daw? The Yung swarm. history, the swarm of these insects darken the air. Alam naman natin pag yung locust mag-swarm sila, dumidilim, di ba? And appear at a distance like clouds of smoke. So meron na tayong itong mga tao na nagsulat ng history, di ko alam kung meron silang background ng Revelation. Pero yung nag-aral nitong Revelation, natagpuan yung kanilang mga sinulat sa history, nakatugma doon sa prophecy. So grabe ang Panginoon mag-program kung paano ito hahagilapin at bakit ganito nangyari, no? Yan. Tingnan natin. Range of Islam, AD 75. Tingnan natin yung Christian area. Christian area, Constantinople. Islamic area, Mecca. Ito yung holy place nila. So swarming period, 5 months, May to September. The rise of the West. Ayan yung, titingnan nyo yan sa sa internet, makikita nyo yan. Medyo mahaba-bala talagang explanation doon. Pero yung main point ay nandito. Basta tayo dito, Kuya Pipes. For they came up with their cattle and their tents, and they came as grasshoppers for multitude. For both they and their camels were without number, and they entered into the land to destroy it. Judges 6 verse 5. Palagay ko ito yung kasama natin si Sister Gina sa pag-aaral o karugtong lang ito sa pag-aaral natin na nakasama natin si Sister Gina. So dito, makita natin yung Amalekites.
an Arabian tribe likened to locust. Pwedeng pabasa? Ito yung panahon nila Gideon, di ba? Judges 7:12. 7 verse 12. Ikaw, Brother Lowen, Nahum chapter 3 verse 17. Now the Midianites and Amalekites, all the people of the east, were lying in the valley as numerous as locusts, Mhm. and their camels were without number as the sand of the seashore in multitude. Pero ang good news dito sa Judges, yung story ni Gideon, sabi ng angel, tinawag ng angel si Gideon, mighty warrior. Hindi makapakiniwala si Gideon na mighty warrior siya eh. Tapos sa sobrang takot niya, sinabi ng angel na itong mga kalaban nyo, itong mga Midianites, Amalekite, yan, lahat sila, you will wipe them out just like a one person. Hmm. Yan ang salita ng Panginoon, ano? Brother Lowen, Nahum chapter 3 verse 17. Nahum 3:17. Crowned men and captains are likened to grasshoppers. Men and crowned men and captains are like grasshoppers. Sino yung like grasshoppers? Parang inugnay sila sa grasshoppers. Crowned men and captains. Wow. Isa pa. Mga pipes. Ito na. Basahin na lang natin. Yeah. Sige. Diyan na eh. The inhabitants of the earth are as grasshoppers. Isaiah 40 verse 22. Grasshoppers are associated with great numbers. Jeremiah 46:23. Nahum 3:15. Locusts are a devouring plague that symbolize a nation to punish the apostate people of God. Kita mo? To punish the people. Apostate people of God. So may picture na tayo dito na yung locust na para siyang usok na lumabas doon sa butas, sa deep, sa malalim, ay ano? Isang bansa na ano nga paano sa Tagalog? Magbibigay Magpaparusa. yan. Thank you, Sister Gina. Ng parusa o kaparusahan sa mga taong nagpapanggap na sila ay tao ng Diyos pero meron silang sariling programa, sariling mga Apostate. apostate people of God. Napakahalaga mga kapatid na wag natin silang i-judge ang mensahe ng everlasting gospel, the three angels message, everlasting gospel, ay ipaabot sa lahat ng tao. Lahat ng pwedeng nating makasalamuha, makita nila yung gospel sa atin. So, literal locust came from the east of Egypt. Titingnan natin. Pwedeng pabasa, Kuya Pipes, Exodus 10:13. 10:13. So Moses stretched out his rod over the land of Egypt, and the Lord brought an east wind on the land all that day and all that night. When it was morning, the east wind brought the locusts. Amen. So kasama pa galing doon sa east wind, pagka kinabukasan, anong binadala ng Panginoon? Mga locusts. Mga locust. So Arabia is eastern part of Egypt. So nandito si Part Rapi, welcome natin, birthday niya ngayon. Happy birthday Part ha. Talaga. Okay. Ngayon, so meron na tayong idea pag sa susunod binasa niyo yung Revelation chapter 9 verses 1 to ano pa lang tayo ngayon eh.
1 to 5. May idea na kaagad tayo kung anong mga nangyayari doon. Okay? So, next. Range of desert, locusts, and Islam. Scorpions are the enemy. Luke chapter 10, 17 to 19. Kasama niya si Satan, di ba? Oo. Paul, Tsaka mga evil, Mga mga evil fallen spirits. angel. Oo. So, saan nakatira yung scorpions? Scorpions live in the wilderness around Mount Sinai. Deuteronomy 8:15, Okay. which is in Arabia. Galatians Nala- 4:5. Naalala niyo yung Galatians 4:25 na kino-compare ni Paul si Sarah tsaka Hmm. si Hagar? Na si Hagar daw ay from Mount Sinai, which is in Arabia. So dito, yung mga scorpions galing mismo sa wilderness ng Arabia. Yung literal na scorpions yan, ha. Kaya yun ang pinaggamitan ng symbol doon sa Revelation na para siyang locust. So scorpions are rebels against the truth. Pwedeng pabasa, Brother Lowen, ng Ezekiel 2:6. Tapos ito yung scorpions have stinging tails. Yung tail, pag ginamit yung word na tail, buntot, yan yung mga false prophets or false teachers. Brother Lowen, Ezekiel chapter 2 verse 6. Ezekiel 2, verse 6. It says, "And you, son of man, do not be afraid of them for their words. Do not be afraid, though briars and thorns are all around you, and you live among scorpions. Do not be afraid what they say or be terrified by them, for they are a rebellious people." So, pag sinabing rebellious people dito sa Ezekiel chapter 2 verse 6, hindi ito rebellion against government or political rebellion. Ang tinutukoy dito, the rebellion against the truth of the Word of God. Wow. So, may idea na tayo, no? Na scorpions, meron siyang sting. Ang sting niya yung kasinungalingan. So, dahan-dahan na natin na napipick up, na kikita kung anong ibig sabihin ng mga storms na ito, mga terminologies. Verse 4. Dito na muna tayo sa verse 4. Magkukuha tayo ng konting history. Kuya Pipes? And it Verse- was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Sandali lang. I-analyze muna natin ito, ha. Hindi natin na-record ito eh. Sino tong may command? At sino ang inutusan? At ang utos, huwag saktan yung mga damo sa lupa. Nakita na natin yung mga damo, kung anong meaning ng damo, makikita natin yan doon sa pinag-aralan natin dati. Yung lupa, tapos yung green. Kaya naka-highlight dito yung green. Anong meaning ng green? Pero kung i-analyze na natin, itong mga locust na lumabas na parang usok doon sa butas, may utos sa kanila Hmm. na huwag sasaktan. Ano? Huwag sasaktan yung mga damo sa lupa at yung mga berdeng bagay at mga kahoy. Ano ito mga kahoy? Kung sino nakaalala, ano yung meaning ng kahoy? Mga tao. Na believers. Hmm. Pwedeng believers, pwedeng hindi believers. Leaders and kings. Yan, no? Galing. Galing, ah. So, sino lang ang sasaktan itong utos dito na parang Yung- locust? Yung walang seal ng Panginoon sa kanilang loob. Walang selyo ng Panginoon sa kanilang loob. Wow. So, napakahalaga mga kapatid na meron tayong selyo ng Panginoon sa ating noo. Yung selyo yan, hindi yan itatatak na bagay. Ito ay desisyon natin tungkol doon sa pagkakilala natin ng pure righteousness
ni Jesus, the everlasting gospel, unadulterated, non-commercialized. Okay, so meaning ng green, umuusbong, flourishing, Jeremiah chapter 17 verse 8, tsaka Psalm 92 verse 14. So flourishing means green. Doon sa mga makikinig at makakapakinig, i-check nyo na lang sa Bible nyo. Lahat ng mga verses as much as possible dito na binibigyan natin. Ano? So si Jesus mismo, nandun siya sa cross, kinukoy niya yung sarili niya na green thing. Pwedeng pabasa nitong Luke chapter 23 verse 31, Kuya Pipes? For if they do these things in the green wood, what will be done in the dry? Sino yung nandun doon sa Greenwood? Si Jesus. Grabe, no? Kung itong Greenwood ay ginawa nila, paano pa yun? Yan. Okay, ngayon, history na tayo at matatapos na tayo. Okay? Kuya Pipes, ikaw na magbasa nito. Ayan, yung trees, people, People Good. good or bad, here the righteous who are spared. Trees may represent prominent leading people in comparison to small green things. yan, Sounds answer na ni Brother Lowen. Okay? So, ayan. The Pabasa ko seal yan. of God is the name of the Lord's name. 7-day Sabbath as shown in the comments of Revelation 7, 1 to 3. History reveals that there have always been observers of the true Sabbath. So, hindi lang Seventh-day Adventist kasi Seventh-day Adventist na organize tayo ng 1863. So, bago pa tayo pagkatapos ng Great Disappointment ng 1844, bago pa yan, marami na nangingili ng Sabat. Ang pinaka-familiar na mga tao na nagkikip ng Sabat, sa kadamihan yan, isa sa mga familiar na mga tao ay si Rachel Oakes, yung Seventh-day Baptist. So, meron ng mga Sabbath keeper noong pa. Ano? Akala natin mga Hudyo tapos Seventh-day Adventist. Marami nang ganyan. Ngayon, Waldensians. oo. Yan yung mga Protestants. Nag-protest sila against the doctrine sa pagan Roman Catholic Church. Yung Revelation chapter 7, 1 to 3, ang angel ay tumataas galing sa east. Sinabihan yung mga angels na may hawak ng hangin. Alam naman natin yung hangin sa kuna ng four corners of the earth, yung four compass of the earth, na wag saktan yung mga kahoy, tubig at mga dagat, mga tao yon. Yung dagat, maraming tao. Yung lupa, mga tao, konti lang. Yung kahoy ay pwedeng individual, masama, leader o ano. Okay? So, hanggang hindi sila naseselyuhan sa kanilang mga noo. Pagdating mo ng Revelation chapter 14 verse 1, yung 144,000, meron silang selyo sa kanilang noo ng pangalan ng Ama. Kaya makita mo dito sa comment na linagay ko dito, the Lord's name. So hindi lang ito Sabbath, kundi the whole commandments of God. Okay? Kasi yung Katoliko, ang tinanggal lang nila yung Idol worship. nila yung remember the Sabbath day to keep it holy. 'Di ba? Sunday yung tinuro nila. Pero yung mga iba tinuturo pa rin nila. Tayo naman, tinanggal natin yung Siyam. Siya na lang nilagay natin remember the Sabbath day to keep it holy. Anyway, so that's just a comment. Okay? Pabasa nito Kuya Pipes at matatapos na tayo. Ano na lang. Infidels who rejected the Christian religion and also all idolaters, they forced to receive the Mohammedan religion or Islam upon pain of death. But Jews and Christians who had their Bibles and their religion, they left to the enjoyment of them upon their paying large sums which they exacted. But when the payment of sums was refused, they must either embrace the new religion Or or die.
Wow. Okay. So nakita na natin yan, no? Ito, Kuya Pipes. The warriors of Islam were commanded to tolerate Sabbath-keeping Christians. Wow. Green things, and to hurt those without the seal of God. The following indicates that a certain class, possibly shaven Sunday-keeping monks, were destroyed by Islam. Abu Bakr, Muhammad's successor, is said to have given the following command as his troops prepared to conquer Syria in AD 623. Wow. When you fight the battles of the Lord, acquit yourselves like men, without turning your backs, but let not your victory be stained with the blood of women and children. Destroy no palm trees, nor burn any fields of corn. Cut down no fruit trees, nor do any mischief to cattle, only such as you kill to eat. You will find people, they belong to the synagogue of Satan, who have shaven crowns. But be sure you cleave their skulls. Grabe, no? Babaltan yung kanilang anit. And give them no quarter till they either turn Mohammedan or pay tribute. Gibbon. Decline and fall of Roman Empire. Grabe. Oo. So mga kapatid, dito muna matatapos yung ating study about the fifth trumpet. Hmm. Yung ano, um, napag-aralan na natin yung last week, yung tinatawag na 5 months. Mhm. So 150. 150 years. Oh. Kaya dito na muna tayo matatapos. Sana mga kapatid, itong study natin, hindi siya basta turo. Kung hindi tayo nag-iisa-isa, binabasa natin yung mga Bible verses na ginagamit, yung mga terminologies symbolic sa Revelation, hinahanap natin, kinoconnect natin sa iba't ibang mga verses ng Bible, anong meaning ng star, anong meaning ng bottomless pit, anong meaning ng smoke. Pagkatapos, pag nabasa na natin ito lahat, makikita natin na yung pinong linyada ng message pala, maiintindihan na natin. Kasi pag hindi natin ito inisa-isa, tatanggalin ko na itong sharing natin mga kapatid. Naipadala ko na yung ano nyo eh. Si Sister Gloria, interesado mag-join dito Kuya Pipes, kaya lang nga Tagalog. Pero sabi ko sa kanya, ibigay niya sa akin yung kanyang email ad. Yung materials naman natin ay English. So dito na muna tayo matatapos sa ating pag-aaral ng first part, 7 trumpets, ika-5th trumpet, first part. Meron na tayong second part saka third part. Itong present natin ngayon, first part ito kasi hindi natin na makita yung missing yung recording. Nanghihinayang naman yung mga kapatid natin na may nanonood sa YouTube na wala yung first part. So doon sa mga makakakinig, itong pag-aaral natin mga kapatid ay hindi ito kompetensya or kung anumang reason, ito ay pagsasaliksik, paghuhukay ng mga katotohanan, ng mga tinabunan, ng mga basura ng kaaway sa kadiliman upang hindi natin makita yung liwanag na kahit pala yung mga taong iniisip natin na hindi karapat-dapat, gagamitin din ng Diyos para ma-preserve niya yung kanyang layunin sa kanyang bayan. Mhm. Na itong bayan, huling iglesia, huling kanyang henerasyon ng kanyang tao, ay ito ang magbibigay ng liwanag at magtutupad ng Revelation 18:1 ng mensahe ng anghel kasi messenger tayo eh. Maliwanagan ang buong sanlibutan. Ngayon, hindi tayo mga anghel, mga mensahero lang tayo. Ang commander-in-chief natin na pinagmumula ng katotohanan ay ang ating Panginoong Hesus na dinadala ng banal na espiritu sang-ayon sa pagsaliksik natin ng banal na salita kung gaano ipinahayag ng Panginoon ang propesiyang ito at paano itinupad ng kasaysayan. Dito magiging matibay ang ating pananampalataya. Amen. Okay? Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo patuloy lumago sa biyaya, karunungan ng ating Panginoon Jesus.
For the record, i-close muna natin ito bago tayo magbigay ng mga comments. Kuya Pipes, pwedeng pa-close ng prayer. Bigay prayer. Amang banal na nasa langit, tunay ngang lubos na kagalakan inyong tinimo sa aming puso na aming masumpungan ang katotohanan ng inyong panukalang pagliligtas ay para sa lahat ng tao, hindi katulad ng pagkakaunawa ng iba niyong mga anak na meron kayong tinatangi. Lahat ay inyong minamahal at ang inyong panukala ang siyang matutupad, Panginoon, na Amen. magmula sa buong mundo, magmula sa iba't ibang dako ng daigdig, mayroon kayong mga anak na tatanggap ng inyong katotohanan sa kanilang ikaliligtas, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami bilang inyong mga anak ay magkaroon din ng pag-iisip at puso na aming tatanggapin ang bawat isa bilang inyong mga anak, Panginoon, na naghihintay na tumanggap din naman ang inyong pabalita ng pagliligtas upang sila man ay mapabilang sa langit na bayan na inyong tinatag bago pa man lalangin ng sanlibutan. At aming inilang, Panginoon, sa mga susunod pang mga pagpupulong, patuloy na kami ay inyong bigyan ng diwa ng pangunawa sa pamagitan ng banal na Espiritu upang kung paano ito'y aming tatanggapin, gayon din naman ito'y aming ipamamahagi. Salamat sa pagdidig niyo sa aming panalangin. Ito aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. And Brother Lowen, stop. Wala lang akong masabi, na-explain na lahat. I mean, yung recording. Stop na, sige.